Good morning sa inyo mga kapaps. So yan, biyaheng lalamove na naman tayo ngayon. May nakuha tayo isang long ride na biyahe mga paps. Simula dito sa Tansa papuntang Tarlac. Lagpas pa ng Tarlac City. So nagkakalaga sila ng 900. Nag-additional lang sila ng konti para medyo madagdagan yung natin, yung kita natin. Tapos ngayon ito sobrang ayan oh. So product siya ng Mang Inasal. Sakto lang yung bigat para maganda sa rides. Yan. So subukan natin mag long ride. Tinignan ko sa Google mga kapaps is nasa 5 hours in 44 minutes. So titingnan natin kung aabutin natin ng 6 hours siguro. Yan. So ito yung ano natin. So time check natin is 10:20 na ata ng umaga. 10:20. Tapos expect ko makarating tayo mamaya after 5 hours o 6 hours mga kapaps kasi yun yung time na nakita natin kay Google. Yan o. So gamit natin si Smash. Tingnan natin kung kakayanin. Kaya natin yan kasi galing tayong Baguio last month. So tingnan natin mga kapaps. Update ko kayo mamaya pag nandun ako sa bypass road sa may Plaridel, Bulacan and then papuntang Tarlac. So yun mga kapaps, matapos nating motorin, halos ang oras lang from Kapipi sa Tansa. Andito na tayo sa Luneta. Yan so Luneta na to mga kapaps. Mamaya update ko, may 4 na oras pa tayong biyahe papuntang Tarlac. Update ko na lang kayo mamaya nasa bandang tayo mga Bulacan. Alright, matapos nating biyahein halos 3 oras mga kapaps. Time check natin nasa 1:20. So 10:30, 11:30, 12:20. So nasa kulang-kulang 3 oras na nandito na tayo sa may Balagtas, Bulacan. So tapos na rin tayo kumain mga kapaps. Mamaya update ko kayo kung kung ano oras tayo makarating doon sa Tarlac. Nasa 3 hours pa yung biyahe natin. So dadaan tayo ng bypass road mamaya dito sa may Santa Ana para abutin na sa mga 2 oras kalahati pag bypass road tayo mamaya. So let's go mga kapaps, update ko kayo mamaya. So yun mga kapaps, nasa Nueva Ecija na tayo. Welcome Nueva Ecija. Sunod dito Cabanatuan, tapos kakaliwa tayo papuntang Tarlac. So nasa 1 oras mahigit na lang ay marating na natin itong Tarlac. Halos nasa 4 na oras na pala yung biyahe natin from Naik, Cavite papunta dito sa Nueva Ecija. So sobrang traffic po ang lugar dito sa may bandang Bulacan, kaya doon tayo nagtagal kanina. So ngayon papasok na tayo ng Nueva Ecija. Ini-expect ko itong Nueva Ecija ay hindi na ganoon ka traffic. So dito tayo ngayon sa may barangay Parcolatila. Ayan o, may A sa dulo. Yan. So mamaya update ko kayo kung nasaan kayo. Ayun, welcome Gapan City. Doon sa dulo Gapan City. Ito naman yung arko mismo ng Nueva Ecija. So ayun mga kapaps. So 5 hours and 30 minutes ata yung biyahe natin. Lahat-lahat no, from Naik, Cavite papuntang Tarlac. Doon sa lugar kung saan natin ihatid itong biyahe kay Lalamove, yung parcel. So ayan mga kapaps, mabigat kasi yung parcel ko, nasa 40 kilos, kaya medyo solid yung takbuhan natin. So yung full tank ko pala kaninang umaga, kanina pa to eh. So nasa lagpas kalahati na tayo ngayon. Grabe, nasa 100, siguro nasa 135 kilometers sa tinakbo natin. So yung full tank natin mga kapaps nandyan pa lang. So aabot pa to ng mga siguro humigit 40 kilometers. Baka aabot tayo sa Tarlac. Doon na tayo magpa-full tank uli. Alright. So ito yung way na papuntang Tarlac. So diretso na yan papuntang Tarlac. So habang nagpapahinga ako dito sa may gilid ng kalsada, umiinom ng buko juice, may nakita tayong kakaibang mga parang pabo. So bingala daw ang tawag nito. Madami oh. Yan mga ibang klase oh. So ayan mga kapaps, update ko kayo mamaya. Nasa 40 kilometers pa no, papuntang Tarlac. So diretso na to, pa Tarlac na to. Kumaliwa na tayo dito sa may may Santa Ana, Cabanatuan ba. Tapos pa after 1 hour, so ando na tayo. Then babalik na ulit tayo mamaya. Doon tayo dadaan sa service road na lang tayo sa may punta Pampanga. So mga kapaps, andito na tayo sa may barangay Matayom, Kapas. Lapas. Sa dito sa may Tarlac na. So dito minadaanan ako, yung mga palay binibilad nila sa kalsada yan. So binibilad nila sa kalsada, tapos from sa umaga hanggang hapon. So ganitong oras tinatanggal na nila yung palay na binibilad nila sa kalsada. Ayun. Yan, dami nila oh.
So sako-sako yun, mga puti na hiliran yan, puro palay yan. Tapos merong truck na dadaan mamaya dyan para ikarga yung mga palay. Dami, no? So ayan, kung nakikita natin, yun, no? Puro sako. Yan. Yan, puro sako. Yan, puro sako yan, palay. Gandun sa dulo. So napakaraming palay, no? So dito tayo sa may Tarlac na to eh. Actually Tarlac na to mga kapaps, kasi dyan sa unahan, dyan na yung pupuntahan ko eh. So Tarlac. Hindi ko alam yung lugar to sa Tarlac. Hindi na ako nag-google mga kapaps kasi malulubat yung cellphone natin. Baka pagbalik natin dito makakuha ng booking. So mamaya doon na tayo dadaan sa ano, sa service road, no? Pampanga papuntang Bulacan para makadala tayo ng kahit 2 booking lang pabalik ng Cavite. So yan, palubog na yung araw. Time check natin nasa 4:15. So 15 minutes na lang yung ano natin, yung takbuhan natin. Marating na natin yung ano, drop off area. So ganda dito. Panis. So mga kapaps, after 6 hours na biyahe mula Cavite, narating na natin itong Herona Tarlac, no? Bros Inasal. So Bros Inasal product yung dala natin, bigat. So yun, no? 6 hours. So yun mga kapaps, after 6 hours na biyahe natin from Tansa Cavite papunta dito sa may Herona Tarlac, yun, narating na natin yung pinagdiliberan natin sa Bros Inasal. Nakabidyo tayo. Binablog ko kasi siya. Ayan, shoutout kay ma'am. So si ma'am yung pinagdeliveran natin. 6 na oras tayo nakaupo sa motor. Bigyan ko ng Diyos. So dito sa may Bros Inasal. Ano to ma'am? Mga ano to siya? Kainan din to ma'am. Yung parang mga ganun. Parang manginasal din talaga yung so yung mga kapaps, sa mga malapit lang dito, pwede kayo pumunta dito sa Bros Inasal. Ayan, so Bros Inasal, so parang manginasal din mga kapaps. Meron silang mga, ayun, yung mga ano nila, yung mga menu. So meron silang barbecue, chicken, leg part. So marami silang ano, choices dito. Okay na po, may alis na lang ako.